Isang araw, may nakausap akong non-Muslim. Sabi niya, nung pinaliwanag ko sa kanyang hadith na ito, ang sabi ng tao na ito, ay ayaw ko sa Islam. Sabi ko, bakit? Kasi napakarahas pala ng relihiyon nyo eh. Meron palang death penalty sa relihiyon nyo eh. Sabi ko, yun nga'y maganda sabi ko eh. Logically, yun nga'y maganda sabi ko kasi doon pinapangalagaan ng buhay ng tao. Napaisip siya eh. Sabi niya, paano nangyari yun? May death penalty nga sa Islam eh. Tapos papangalagaan mo yung buhay ng tao. Sabi ko, ganito yon. Pansinin mo sa mga lugar na kung saan ang batas na sinusunod nila ay Islam, ang Quran, napaka-stricto nila. Katulad nung binanggit natin. Once na gumawa ka ng kasalanan doon, hahabulin ka nila at paparusahan ka ayon sa dapat na parusa ni Papato sa'yo. Pag bumatay ka doon, papatayin ka. Pag tinikma mo yung asawa ng ibang tao, irarajam ka. Subhanallah. Di ba pinapangalagaan yun? Dito sa atin, subhanallah, halos araw-araw may pinapatay dito sa Pilipinas eh. Patayan sa politika, patayan sa business, patayan sa lupa, kalupaan. Di ba yun ang manifestation na dito sa bansa natin, mas walang halaga ang buhay ng isang tao. Kasi hindi sila natatakot eh. Bakit hindi sila natatakot? Sabi niya, makukuha rin sa pera yan. Makukuha rin sa areglo yan. Pag may padrino ka, hindi ako makahatulan ng kamatayan. Subhanallah. Ang daming tao na ganun. Ang dami niyang napatay. Ang dami na niyang tinikman na asawa ng may asawa. Pero hanggang ngayon, buhay na buhay pa rin. At patuloy pa rin siya sa pamiminsala sa iba. Pero pag yan na ginawa mo sa lugar na kung saan ang batas ay Islam, subhanallah, marahil ngayon, ano ka na eh. Ewan ko, ano na yung sinapit mo doon? Anong punto doon mga kapatid? Napaka-stricto pagdating sa pananampalatayang Islam. Yung nga yung magnanakaw, puputulan ng kamay. Kung dito kaya i-apply yan sa Pilipinas, yung mga magnanakaw sa kaban ng bayan, putol lahat ng kanilang mga kamay. Hato sa isang taong magnanakaw. Dahil sa magandang pagpapaliwanag, unti-unti niyang nauunawaan na ang Islam pala, ito yung tunay na nagtataguyod sa kapayapaan. Nandito lahat ng kapayapaan eh. Basta maging patas ka lang, huwag kang gumawa ng bagay na ito ay pinaiiwasan sa atin dahil ito ay nakakapinsala, insyaAllah, nasa mapayapa kang pamumuhay. Dito natin matatagpuan ang mapayapang pamumuhay sa pananampalatayang Islam. At nung mag-uusap kami dito sa kakilala ko, kaibigan kong non-Muslim, alhamdulillah ay naunawaan niya kung bakit merong ganung batas sa pananampalatayang Islam.